Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titignan natin what's coming to you in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading anytime na mapanood nyo to. As long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. So, let's see, Aries. Next 30 days. Next 30 days for Aries. Merong conflict. Conflict eh. Oo, nanggaling kayo sa isang conflict, away, gulo, or misunderstanding. Na ngayon, in the next 30 days, masusolusyonan yan. Maaayos. Finally, maaayos na. So, this can be pwedeng pag-aaway or misunderstanding pagdating sa pera, sa resources. Yun naman kasi minsan ng napag-aawayan din no, ng mga magpapamilya. But I see changes here. Kumbaga, may napag-uusapan, magiging kalmado rin to, no? Maaring makakagawa kayo ng paraan para ma-settle yan. Pwedeng may kinalaman sa utang or desisyon ng isa sa family member ninyo pagdating sa pera. Maaring may binili, may binenta. Tapos, hindi nagkasundo, ganon. But, maaayos naman siya. May magagawang paraan. Minsan kasi parang yung, alam niyo yung hatian sa family. Halimbawa, meron kayong binibentang property sa family. Tapos hati-hati kayong magkakapatid. So, pwedeng ganon, no? Yung maging issue. Meron din ditong nasa abroad. Tapos, medyo toxic yung mga kasama mo sa work or yung environment mo sa trabaho. So, maaring yung iba sa inyo, may plano na kayo na maglipat or lumipat ng trabaho or humanap ng ibang opportunity. And definitely, makakahanap ka ng opportunity kasi I see a new beginning for you. Kailangan mo lang talagang magtiwala sa sarili mo na kaya mo. You have the Empress and this is about abundance. This is bringing in more opportunities para sa'yo. The moment na makapag-move on ka na. Kasi kung magdadwell ka dyan, yung tipong may issue, may problema, tapos doon ka na lang nakafocus, na-distract ka na, nawala ka na sa mga plano mo, mahirap talagang umusad, no? Pero some of you, I see na kayo mismo ang gumagawa ng solusyon dito. And yung iba, makakahanap talaga kayo ng solusyon sa naging issue or problema na to. And eventually, you will go to a new direction na kung saan in alignment talaga siya sa mga goals mo or mga gusto mo sa buhay. Yung iba, kung kayo ay may planong magtrabaho sa ibang bansa, tapos hindi natutuloy, no? I think ngayon, malaki yung opportunity na matuloy na yan. Meron ng paggalaw, no? May movement na. So, kumbaga, meron ng step 1, 'di ba? So, you have to accomplish step 1 and then proceed to step 2 and so on. Kasi eventually, you will be able to achieve yung goals mo. Yung iba sa inyo, kaya nagkakaroon ng conflict with someone or sa isang sitwasyon is because sinishake up yung sitwasyon mo para umalis ka sa ganyang kalagayan. Para it's like leaving your comfort zone or aalis ka sa isang toxic situation para may ma-explore ka pa na ibang opportunities para sa'yo. Let's see the money. O, diba? The Wheel of Fortune. Merong change in your destiny. This is movement. The wheel is turning in your favor.
Wow! So, yung iba sa inyo, kayo ay mas magiging very creative pagdating sa trabaho, sa career ninyo. Alam mo yung nandun yung passion ninyo. You have passion for your career, passion for money, passion for creativity, 'di ba? Kaya nga creativity kasi, ang pera, kine-create din natin 'yan, 'di ba? Through our abilities, yung skill set natin, trading. You do something and then meron kang makukuhang kapalit doon. So I think ito yung mas magugustuhan mo sa career mo, sa trabaho mo ngayon kasi mas ma-appreciate ka. Kumbaga mas nakikita mo na yung resulta ng pinaghirapan mo. Kumbaga meron kang nakikitang progress. Sa love life naman. Sa love life, if you are in a very serious relationship right now, ang focus nyo na ay yung inyong future. Maaring may mga ginagawa na kayong steps to mag-ipon, no? Oo, mag-ipon, save money, ganyan, no? Para sa future ninyo. Kasi meron kayong maayos na pag-uusap, may cooperation sa inyo ng person mo dahil pareho kayo ng vision ninyo sa future ninyo. You both want to be successful at nagiging supportive kayo sa isa't isa. And I also see here, kung single ka, maaring merong person na magkaroon ng interest sa'yo sa trabaho. Is either katrabaho mo siya or pareho kayo ng industriya na ginagalawan. So, maaring itong person na to magme-message sa'yo, magkakaroon kayo ng communication, and eventually, you might, get into a relationship with this person. Kasi I think this person is very serious, no? Pareho kayong seryoso sa buhay. So, you're attracting each other's energies. This can be, pwede itong isang Gemini or Virgo. Merong Leo, merong Capricorn. Let's see what else. Uy, joy. Yeah, in the next 30 days, you will feel happy. Or merong magpapasaya sa'yo. Pwedeng yung bagong person sa buhay mo. Or yung new opportunities. Oh my God. O sino ba namang hindi sasaya dyan? May prosperity. Kung ano yung itaninim mo, umuunlad na, nag-grow na. Oo. Pero syempre, hindi maiiwasan natin yung mga taong no? May mga not so good intentions sa atin. Lalo na kung masyado silang competitive sa atin. For example, ikaw, no? Meron kang kapatid, kaibigan na hindi naman talaga sila kaaway, pero competitive sila sa'yo. Like, kung ano yung mararating mo, gusto nila, mararating din nila or mas hihigitan pa nila. Ganon. Sino may ganong klaseng kamag-anak or kaibigan, 'di ba? Minsan kahit sa trabaho rin eh. Ganon, pataasan, pagalingan. So you have to shield your energy, protect your energies. Surrender. Kung may mga bagay na hindi nyo na kayang makontrol or kayang i-control, surrender. Yung tipong alam mo na naibigay mo na lahat. Nagawa mo na lahat ng paraan, na-exhaust mo na lahat ng mga resources mo. And feeling mo, wala na, ito na yun. E di, surrender mo. Kasi, the moment na sinurrender mo at nagtiwala ka sa Diyos, nagtiwala ka sa universe kay God, na siya ang bahala, alam mo, mariresolve yan on its own. Kasi alam niya na nagawa mo na yung part mo. So, siya naman, 'di ba? Siya naman ang gagawa ng paraan. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. So, you're going to be divinely guided. Don't worry. Basta gawin mo yung part mo. I-exhaust mo lahat ng pwede mong efforts na magagawa. Body. Your body deserves your love. Yes. Ang love, hindi lang yan natin binibigay sa iba.
Kasi bago natin yan ibigay sa iba, dapat punong-puno na tayo. Like, nag-overflow tayo ng pagmamahal na sa sarili natin para may ma-share tayo sa iba. Kasi kung kulang yung love na yan sa atin, kukunin at kukunin natin yan dun sa ibang tao na maaring meron ding pagkukulang na pagmamahal sa sarili nila. So, parang magsa-struggle kayo pareho, mag-aagawan kayo. Oo. So, you're going to take care of yourself as well. Love yourself. Practicing self-love, self-care. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.